What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay DM3XT. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1... Let's go! Kabanata 2356 hanggang 2360 po. Nang marinig ito, nabahala si Huang Xiaoyong. Nang dumating si Master sa tirahan ng Panginoon sa unang pagkakataon, hinarang siya sa labas ng mga idiot na ito. Ang lakas ng loob ninyong pigilan ang amo ko. Sigaw ni Huang Xiaoyong. Mukhang naagrabyado ang gwardya at sinabing, Master Huang, hindi kami natatakot na nagpapanggap siya. Tinampal ni Huang Xiaoyong ang guard sa noo at sinabing, napakatanga mo. Sino ang maglakas loob na magpanggap na aking amo sa mansyon ng Panginoon maliban kung gusto niyang mamatay? Nakaramdam kaagad ng katwiran ang gwardya. Sino si Huang Xiaoyong? Siya ang anak ng Panginoon ng lungsod. Paanong ang sino man ay magpanggap na kanyang Panginoon? Ibig sabihin, ang binata sa labas ng pinto ay talagang master ng huling 3 kaharian. Huwag oras, bantayan likod malamig na pawis DC, isipin na ngayon ang sarili sa Aaron sinabi ang mga salitang iyon, ay hindi na sa gate ng kamatayan lakad minsan. Kung medyo masungit si Aaron, ibibigay na niya ang kanyang buhay. Si Huang Xiaoyong ay nagmamadali, hindi nang ahas na huminga, diretsyong tumakbo sa pangunahing tarangkahan ng lungsod. Nang makita niyang napatigil si Aaron ng ilang bagay na walang mahabang mata, nagalit siya. Anong ginagawa mo? Naglakas loob ka bang pigilan ang aking Panginoon sa labas ng pinto na mahigpit na saway ni Huang Xiaoyong? Nakita ng ilang gwardya si Huang Xiaoyong na paparating, at kinilala rin ang pagkakakilanlan ni Aaron. Natakot sila hanggang sa mamatay. Young Master, panipi, Young Master, wala kang mga mata, naglakas loob kang pigilan ang aking Panginoon. Nawala ang galit ni Huang Xiaoyong at isa-isang sinipa. Ibinaon ng mga gwardya ang kanilang mga ulo sa takot. Sa oras na ito, sinabi ni Aaron, wala itong kinalaman sa kanila. Ginagawa lang nila ang kanilang mga tungkulin. Shifu, I'm sorry. Babaguhin ko kaagad ang mga walang mata na ito. Humingi ng tawad si Huang Xiaoyong kay Han Sanchen na kahit alam niyang walang heirs ang master, kailangan pa ring gawin ang dapat niyang gawin. Kinaweya ni Aaron ang kanyang kamay. Sa kanyang kasalukuyang estado ng pag-iisip, paano siya mag-aalaga sa mga gwardya na ito? Kahit na ang mga lalaking ito ay talagang walang pakundangan ngayon, para sa Aaron, ito ay antas ng pangingilati lamang. Bukod dito, ang Aaron ay nakaranas ng isang pakiramdam ng pagiging pamilyar sa lupa sa kanila, na naging dahilan para sa kanya, masaya. Hindi, sa paningin mo, napakasama ba ko? Sabi ni Aaron. Paulit-ulit na umiling si Huang Xiaoyong. Hindi siya nang ahas na sabihin na kontrabida si Aaron. Sa katunayan, hindi si Aaron. Salamat ikaw, aking Panginoon. Napakaswerte niyo mga tanga. Kung hindi, ipaparamdam ko sa inyo na hindi kayo makakatakas, sabi ni Huang Xiaoyong sa mga bantay. Salamat, Master Aaron. Salamat, Master Aaron. Maraming mga gwardya ang tumitingin sa Aaron nang may pasasalamat at nagpasalamat sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Hindi nila akalain na napaka-approachable pala ng mga malalakas na lalaking ito. Kung ibang tao sila, mawawalan sila ng sandata sa halip na buhay. Master, pumasok na tayo at mag-usap. Nangunguna si Huang Xiaoyong. Sumunod ang Aaron. Gayunpaman, kumpara sa imahinasyon ng Aaron, ang mansyon ng Panginoon ng lungsod ay mas malala pa rin. Maging ang mansyon ng pamilya Chen ay hindi kasing ganda ng Aaron.
Huang Xiaoyong, bakit ang mansyon ng Panginoon ng lungsod na ito ay mas masahol pa kaysa sa pamilyang Chen? Han 3,000 ay hindi maintindihan ng magtanong ng paraan. Shifu, ang City Lord's Mansion dati ay puppet ng 3 pamilya. Natural, mas masahol pa. After all, ang pera na dumadaloy sa City Lord's Mansion ay nahati sa 3 pamilya. Paliwanag ni Huang. Tumanggo si Aaron. Alam niya ang tungkol dito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalungkot. Nga pala, Master, bigla kang lumapit sa akin. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ni Huang Xiaoyong. Alam niyang hindi maaaring lumitaw ang Aaron ng walang dahilan, dapat may hihingi ng tulong sa kanya, o utusan siya. Ang ganitong uri ng bagay, natural na hindi hihintayin ni Huang Xiaoyong na buksan ni Aaron ang kanyang bibig at magkusa na magbanggit, upang ipakita ang kakayahan ng kanyang apprentice. Ang negosyo ng kapatid ko, tulungan mo akong maghanap ng paraan para makapag-imbestiga sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Aaron na ngayon ay pinuntirya na siya ng emperador, ang mga bagay ay unti-unting napupunta sa hindi makontrol na saklaw ng Aaron, kaya kailangan niyang mahanap si Jiang Yingying sa lalong madaling panahon, sa paraang ito lamang, magagawa niya ang anumang bagay ng walang pag-iingat. Hanggat nariyan si Jiang Yingying, hindi natatakot si Aaron na masaktan ng sinuman, kahit na tumalikod siya kay Emperador Zun, dahil maaari siyang umalis sa korte ng imperial at pumunta sa estado ng Zia o Changai. Guro, hindi ako nangangahas na pabayaan ang bagay na ito kahit sandali, ngunit hanggang ngayon, wala pa talagang balita, at hindi ko talaga mapigilan. Walang magawang sinabi ni Huang Xiaoyong na hindi niya ginawa ang kanyang makakaya sa bagay na ito, ngunit limitado ang kanyang kapangyarihan. Nagpadala siya ng mga tao sa lungsod ng Longyan at ilang kalapit na lungsod upang mag-imbestiga, ngunit gaano man siya kalayo, hindi ito magagawa ni Huang Xiaoyong. Sa mga lungsod na inimbestigahan mo, sigurado ka bang wala siya? Tanong ni Aaron. Oo. Tumanggo si Huang Xiaoyong na may katiyakan. It's 3 feet deep. Kung nandyan talaga siya, hinding-hindi siya makakatakas sa talukap ng mata ko. Sumimangot si Aaron. Sa lakas ni Jiang Yingying, malabong makulong siya sa ilang lugar na hindi niya ma-explore. Sa madaling salita, baka wala siya sa mga kalapit na lungsod sa lahat. Dahil dito ay naguguluhan si Aaron. Siya at si Jiang Yingying ay sabay na pumasok sa space-time tunnel. Paano sila makakarating sa mundo ng Xuanyuan, ngunit wala sila sa parehong posisyon, mukhang oras na para lisanin ang lungsod ng Longyan. Sabi ni Aaron Light, Guro, pupunta ka Huang Xiaoyong sobrang kinakabahan, kailangan kong hanapin ang kapatid ko. Dahil wala siya rito, walang karapat-dapat para sa akin na manatili sa lungsod ng Longyan. Sabi ni Aaron, Master, isama mo ako. Kaya kung ipakita ang sarili ko para sa iyo. Alam ni Huang Xiaoyong na kung gusto niyang maghanap ng tagumpay sa kaharian, dapat niyang sundin ang Aaron, kaya dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Kapag naiwan siya, natatakot ako na magkaroon na lang siya ng 5 ilaw sa buhay niya. Si Huang Xiaoyong, isang katulong, ay may ilang epekto kay Han Sanchen. Ang ilang bagay ay hindi angkop para kay Han Sanchen. Si Huang Xiaoyong ang pinakaligtas na gawin. Siya ang unang pinagkakatiwalaang Han Sanchen na nilinang sa mundo ng Xuanyuan, at siya rin ang pinakamapagkakatiwalaang tao. It is a good choice to take him with him, hindi ka ba natatakot na pagkatapos mong umalis, ang 3 pamilya ay gumawa ng masama sa iyong ama? Tanong ni Aaron. Nakangiting sinabi ni Huang Xiaoyong, Master, wala silang lakas ng loob. Kahit wala na ako ngayon, hindi ibig sabihin na hindi na ako babalik. Hindi ba sila natatakot sa paghihiganti ko? Tumanggo si Aaron. Ito ang totoo. Dati ay nabubuli ng 3 pamilya ang mansyon ng City Lord, pero ngayon iba na ang sitwasyon. Kahit nabigyan sila ng lakas ng loob at pagkakataon, kailangang matakot sa lakas ni Huang Xiaoyong. Sige, sumunod ka sa akin, sabi ni Aaron. Nang bumalik si Aaron sa patio, si Bai Lingwaner ay nakaupo sa hagdan ng pavilion na tulala, na parabang nawalan siya ng malay. Anong problema? Aaron naglalakad sa gilid upang magtanong ng paraan. Itinuro ni Bai Lingwaner ang harapan at hindi nagsalita. Sa pagtingin sa direksyon ng mga daliri ni Bai Lingwaner, nakita ni Aaron ang isang batang babae na may buntot ng kabayo sa kanyang likod. Mukha siyang napakapetit, pero sa likod lang niya, maganda siyang babae. Sino siya? Kainahinalang tanong ni Aaron. Sa wakas ay nakabawi si Bai Lingwaner,
Tumangala sa Aaron at sinabing, siya ang maliit na pulubi. Munting pulubi. Humakbang si Aaron at tinawag ang maliit na pulubi, lumingon ka at tingnan ko. Ang munting pulubi na silang saglit, bahagyang nahihiya na lumingon, maliit ang mukha na parang mansanas. Napakaganda, walang kapintasan, walang kamali-mali. Ito ang pinaka-perpektong pang-uri na maiisip ng Aaron. Parang porcelain doll ang babaeng nakatayo sa harapan niya. Hindi lamang ang kanyang balat ay napakaganda, kundi pati na rin ang kanyang hitsura ay parang napakagandang ukit. Sa buhay ni Aaron, walang makahihigit sa kagandahan ni Chien sa kasalukuyan, ngunit sa hitsura ng munting pulubi na ito, tila bumaba ng kaunti ang katayuan ni Chien. At bagamat siya ay may mukha ng sanggol, ngunit ang figure ay kamangha-mangha, walang malay na hayaan ang Aaron na iugnay sa isang idioma. Tongyanju. Salamat. Ang batang babae ay tumanggo kay Aaron ng may pasasalamat. Binawi ni Han Sanchen ang kanyang nawala sa isip. Noong una niyang makita ang batang babae, nag-alinlangan siya sa pagkakakilanlan nito. Ngayon, mas naging seryoso ang kanyang panloob na pagdududa, dahil paano naging pulubi sa kalye ang gayong babae. Sa ekolohiya ng Imperial Court, lalo na ang Longyan City, na napakalapit sa Shaolin City, kung talagang pulubi lang siya, ipinadala siya sa ilog ng Yanji. Hindi pa ba sapat ang nakita mo? Sa oras na ito, sinabi ni Bai Lingwaner kay Aaron na may hindi nasisiyahang mukha. Kahit na siya ay namangha sa hitsura ng maliit na pulubi, hindi niya pinahintulutan ang Aaron na magpakasawa dito. Ito ang normal na sitwasyon para sa mga babae na magselos. Gusto ni Bai Lingwaner na maging asawa ni Aaron, kaya natural na ayaw niyang mahuhulog si Aaron sa kagandahan ng ibang babae. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Aaron sa munting pulubi. Ako, ang mga mata ng maliit na pulubi ay parang purple-black grapes, nag-dribble sa paligid, at pagkatapos ay sinabi, "My name is Fei Linger, you can call me Linger, salamat sa pagkuha sa akin." Sino ang maghahatid sa'yo? Wala ka nang matitirhan sa bahay. Wala ka nang ibang gagawin. Dali-dali ka na. Si Bai Lingwaner ay nagpakita ng isang malakas na pagtanggi sa unang pagkakataon. Hindi niya gustong tumira ang gayong duwende kasama ang Han 3,000. Kung hindi, maaga o huli, may hindi dapat mangyari sa kanila. Sa oras na iyon, si Bai Lingwaner ay walang pagkakataon. Pagkatapos makipag-usap kay Fei Linger, ipinaalala pa rin ni Bai Lingwaner kay Aaron, may asawa ka na. Gusto mo bang mag-sorry sa asawa mo? Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Sa harap niya, hindi talaga maiwasan ni Fei Linger na pakiligin ang mga tao. Gayunpaman, mahigpit na naiintindihan ng Aaron ang kanyang pakiramdam ng pagiging angkop, at ang tukso ng purong kagandahan ay nasa kanyang kontrol. Higit pa rito, hindi niya sinabi na sarili niyang desisyon ang hayaang manatili si Fereng. Sino ka? Hindi ka yata pulubi. Ang Aaron ay direktang nagtanong kay Fei Linger. Gusto mong malaman kung sino ako? Iwan mo ako at malalaman mo rin mamaya, sabi ni Fereng sabay ngiti na. Bahagyang kumunot ang 3,000 kilay ni Aaron, napakalinaw ng mga salita ng batang babae, katumbas siya ng disguise na umamin na hindi siya, isang pulubi pagkakakilanlan, ngunit Han 3,000 nais na malaman, siguraduhin na panatilihin ang kanyang paligid. Ito ba ay isang deal? Nakakunot ang noo ni Aaron at nagtanong. Nakangiting tumanggo si Ferrer. Kung hindi ako curious sa identity mo, pwede ba kitang bitawan? Nagpatuloy si Han. Mukhang hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Aaron. Kumunot ang ilong ni Fei Linger at mukhang nag-iisip. Halatang may iniisip siya para pabulaanan ang Aaron. We're not curious about you. You'd better go. Hindi mapigilan ni Bai Lingwaner na sabihin. Hindi, kailangan mong maging curious sa akin. Sabi ni Fereng. Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Hindi niya inaasahan na ang maliit na batang babae ay masyadong mapagmataas, ngunit siya ay kumuha ng isang Bai Lingwaner, at ang pagkakakilanlan ni Bai Lingwaner ay espesyal. Paano niya hahayaang manatili si Fei Linger? Si Han Sanchen ay hindi isang kanlungan dito, at malapit na siyang umalis sa lungsod ng Longyan. Sa napakagandang babae, dapat siyang magdulot ng maraming problema sa hinaharap. Ang kagandahan ay madalas na sinamahan ng problema, na ang Aaron sa lupa ay may napakalalim na pag-unawa. Bilisan mo, hindi kita iiwan. Sinabi ni Han Sanyi sa isang determinadong paraan. Tiningnan ni Fei Linger si Bai Lingwaner at sinabing, kung hindi mo ako iiwan, ilalantad ko ang kanyang pagkakakilanlan.
Sino siya? Sumimangot si Aaron at naunawaan ang mga salita mula sa literal na kahulugan. Mukhang alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Bailing Warner, kaya ginamit niya ito bilang pagbabanta. Gayunpaman, naisip ng Aaron na imposible ito. Napakahusay na inilihim ang pagkakakilanlan ni Bailing Warner. How can she be known as a little girl? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, sadyang nagkukunwari si Aaron na nalilito, ulila siya sa pamilyang piyansa. Kapag nalaman na ng Imperial Court na may buhay pa sa Bailing family, magpapadala ang Imperial Court ng mga eksperto para bitahin sila. Sabi ni Ferrell. Nagbago ang mukha ni Aaron. Hindi ko inaasahan na alam niya talaga ang pagkakakilanlan ni Bailing Warner. Paano nalaman ng dalaga ang mga bagay na ito noong bata pa siya? Lumingon si Han Sanchen kay Bailing Warner, habang nag-iisip, na hindi niya sinasadyang nadulas. Umiling si Bailing Warner sa Aaron at nagpaliwanag, hindi ko binanggit ang aking pagkakakilanlan sa harap niya. Paano ko sasabihin sa iba ng kalokohan? Alam ni Han Sanchen na si Bailing Warner ay hindi tanga, at talagang hindi niya masabi kay Faye na magtagal tungkol dito, paano mo nalaman iyon? Tanong ni Aaron kay Faye Linger, alam ko, maraming mga bagay, tulad ng kung nasaan ang iyong kapatid na babae, sabi ni Faye Linger nang nakangiti. Jiang Yingying. Hindi kalmado ang ekspresyon ni Aaron nang marinig niya ang pangungusap na ito, dahil sabik siyang mahanap si Jiang Yingying, ngunit wala man lang balita. Kung may hahatid sa kanya ni Faye Linger ang balita ni Jiang Yingying, hindi nag-iisip si Aaron na isama siya, nasaan siya. Aaron can't help asking, hindi ko sasabihin sa iyo ng madali, ngunit kung gusto mong malaman ang tungkol dito, hindi mo ako maitaboy. Sabi ni Ferrell triumphantly. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!